Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong sa about West Philippine Sea at dito po sa sinabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. No, kasi mukhang meron na naman po dito sa West Philippine Sea na may ginagawa ang China na naman. So dapat ma-update po kayo. No, at yung pong sinabi ng Pangulo dun sa kanyang remarks, no. At may sinabi rin itong ambassador ng mga Chekwa sa Pilipinas tungkol po sa mga Pilipino. At ay maipapakita ako sa inyong larawan mamaya. No? Mukhang kukunin natin yung textbook ni Hitad, no, tong si Buakang Inang ito sa larawan na yan. Kayo na lang po ang gumawa ng inyong mga assumption. Pero bago po tayo magsimula, tayo po ay magbibigay pugay sa lahat ng ating channel members, sa mga followers natin dito po sa YouTube at sa Facebook. Sa Facebook po, nandiyan po yung link sa description ng video na ito. At ganun din po sa ating second channel, nandun din po yung link sa description. Sa ating mga subscribers, likers, and nagsishare ng ating mga videos, maraming salamat po sa inyo. And the same time, tayo po ay magpapasalamat sa lahat ng nagpapa-super stickers, super chat, at pag-super thanks. Salamat po sa pag-share ng inyong mga blessings. And also, dun sa ating mga bashers. May God bless you all. At i-shout out ko po yung nanay ni Miss Elora Liz, na nandyan po siya sa Palawan. Nanonood daw po siya ng ating video. Maraming salamat po sa inyong madam, no, sa inyong pagsuporta sa ating channel. Si Miss Aurora. At shout out na rin sa lahat ng nandyan sa Palawan, lalong-lalo na dun sa mga grupo na pinanonood ang ating video sa kanilang big screen TV. Sana po nandyan ang inyong bossing. Otherwise, yari tayo. Okay lang sa bossing ninyo. At gawin ninyo during your break time. Huwag kayong mag-petiks-petiks, okay? Para hindi kayo ma-introvert. Ganun din po, shout out sa mga taga Zambales, Pangasinan at Ilocos, o sa lahat na po, no, buong bansa, mula Apari hanggang Hulo. Shout out po lahat sa inyo. Ganun din po sa mga OFWs, no? Saludo po. You are our modern heroes. Okay, patuloy po tayo mga kababayan. Unahin natin itong balita na nakita ko sa Yahoo News. International na tayo mga kababayan. Pero ito po ay kuha sa Associated Press. International. Nabigla nga po ako dito Tawan-tawa ako dito. Kita nyo ginawa nitong kababayan natin. Titulo pa lang. Filipino fisherman to China's Coast Guard on disputed shoal. This is Philippine territory. Go away! Way to go, kabayan. Tingnan nyo yung larawan. Nakaupo pa siya, kumakain kung siya nga yan. Sabi niya, go away, go away. Nakakatuwa ito mga kababayan. Ang tuwa ako dito. Yung dati, di ba, may nagpahabol si Manong. Doon din yan, sa Baho di Masinloc din. Baho di Masinloc din to, yung latest di ba? A Filipino fishing boat captain protested on Tuesday the Chinese Coast Guard aggression in the disputed South China Sea, where he asserted that Chinese officers drove him and his men away from a disputed shoal and ordered them to drop their catch in the sea. Tama po yun. Na-vlog po natin to yung Shell, di ba? The face-to-face confrontation on January 12, which Joey Saligan and his men reported to Manila Coast Guard after returning from the voyage, is testing efforts by China and the Philippines to de-escalate tensions around a potential Asia flashpoint. Ito po kasi, nangyari ito bago yung kanilang de-escalation meeting diyan po sa Beijing. No? At a January 17 meeting in Shanghai, Shanghai pala, Beijing and Manila agreed to take steps to ease tensions after a year of high seas confrontation between their ships in one of the world's busiest seas. The hostilities have sparked fears of a major armed conflict that could involve Washington, Manila's longtime treaty ally. Ally. Engot.
The fishermen, led by Saligan, reported to the Philippine Coast Guard that Chinese Coast Guard personnel drove them away from the disputed Scarborough Shoal of the northwestern Philippines and ordered them to dump their catch of fish and seashells. The confrontation happened on a coral outcrop that juts out of the sea like an islet at low tide. Saligan and his men took a dinghy from their mother boat and went to collect seashells and fish for food. However, they said 5 Chinese Coast Guard personnel, 3 of them armed with steel... Uy, may steel batons? Papaluin po pala ang mga fisherman natin. Kita nyo yan? Steel batons? Who are they? Di po ba? Sasaktan? Mananakit? Bakit? Nasa West Philippines Sea sila. Karapatan natin, grabe oh. Ngayon ko lang ito nakita mga kababayan ha. Followed by boat, landed on the inlet and ordered the fishermen to leave immediately. One Chinese officer tried to confiscate the cell phone of a Filipino fisherman who pushed away the officer's hand. O tama lang yan. Tama lang yan. Dapat sinapak mo pa yan eh. Both sides were documenting the confrontation with video cameras or cellphone. Tingnan nyo, gusto nilang kunin yung cellphone para po hindi sila mabidyohan sa kanilang mga kalokohan. Sabi niya, "This is Philippine territory. Go away," sabi po ni Jolie Saligan. Oh. The Chinese did not speak and use hand gesture, he said. They look angry. Paano mo nalakitang angry ang mga Chinese? Ganun sila. They look angry. They wanted us to return our catch to the sea. Saligan told a group of journalists that's inhumane because that was food which people should not be deprived of. Wala ngang ano yan eh. Walang humanity. Sabi ko, paulit-ulit ako dito, walang apathy and empathy. O sige, i-research nyo kung ano meaning, definition niyang apathy and empathy. O better yet, humanity. Lahat lang ng may T. Wag lang kayo masobrahan ng T. O, baka kayo ay antokin. Di po ba? O ayan ha, tapang ni kabayang Jolie Saligan. Tama yan kabayan, pinush away mo yung kamay niya. Bakit? Pag kinong-pesket niya ba yung cellphone mo, babayaran niya? Gago pala siya eh. Hindi naman siya ang nagbigay sa niya, maski na made in China ang cellphone. Ay sa bagay, made in China pala. Putya. Yari na. Yari tayo, made in China pala. Di ba? O ito, ano naman ang sabi dyan ni Defense Chief, si DND Secretary Gibo Chodoro. Defense Chief scores harassment of Pinoy fishers. O ayan. Defense Secretary Gibo Chodoro on Tuesday night again condemned China's latest act of aggression against Filipino fishermen in the resource-rich Scarborough Shoal, locally known as Bajo de Masinloc. Ayan. Speaking at the Defense Forum of the Manila Overseas Press Club in Makati, Chodoro said China, quote, has no business harassing Filipino fishermen after a video showed local fisher folk being driven away by the Chinese Coast Guard. Ito, quote, we need to do this protest so as not to acquaint, and we have several measures that we are doing on a sustainable basis that we can manage. O tama naman yan. He noted that while the Philippines does not want a fight with China, the latter must abide by international law if it wants to be respected as a superpower. It cannot be based on formless dialogue where one party does not cease to expand its area of influence illegally to the detriment of a smaller country. Correct, agree po ako sa sinabi ni Speaker. Masyado po kasi talagang bastos, balahura itong mga inchik na ito. Hindi na nga sila sumusunod sa international law. Sila pa ang agresibo dyan. Di po ba? Ano sila? Diloles. Mga authoritarian. No? Yung alam nyo na kung sino yung leader ng mga yung kalaban ng World War II. Quote, if we do not stand up to the illegal and unilateral encroachment of these resources through a distorted 9 or 10 dash line, which nobody in the world accepts, then we will be guilty of acquiescence. Acquiescence. Ang hirap namang English ito. And we can be open to a rewriting of international law through constant practice by a stronger power, which the Marcos administration has sworn not to do. Oh, I do hope that there is some sanity and some sincerity behind the word of peaceful intent to avoid an armed conflict. O tingnan nyo ha, ang galing naman itong statement din na to. Yan ang presidential. Hindi si
to. Si Tamilmil. Mamaya may papakita ko sa inyo. Oh. Ngayon, may sinabi po dyan, yung kupal nilang ambasador sa Pilipinas, si Wang Zillian, sa balita po ng Manila Bulletin. Marcos guidance must be followed in West Philippine Sea issue. Chinese envoy. Chinese ambassador to the Philippines, Wang Zillian, said Thursday, that it must be President Marcos' guidelines in handling the West Philippine Sea road that must be followed and not of any other official. Gunggong ka pala no? Wang Zillian Sinong official ang sinusunod nung mga opisyal? Si Gibo Teodoro? Si AFP Chief? Si Gaban na PCG Admiral? You're wrong, stupid. It's the command of the Commander-in-Chief. These people are not following no one. No? You are misguided, Wang Zillian. 'Di ba? Yun yung mga mo ito ha? Baka sila ang gumagawa niyan. Hindi nila pinakikinggan yung leader nilang si Xi Jinping. Kasi iba yung napag-usapan sa Beijing, iba yung action na ginagawa nung mga Coast Guard nila. 'Di ba sabi nga nila may kasabihan, action speaks louder than words. Oh, yun nakita niyo yung ginagawa, harassment. Yun talaga ang intensyon. Yun sa kanila, tama si Secretary Gibo Teodoro. Di ba? Kailangan peaceful, pero iba ginagawa nila Pa-dialogue, pero ibang ginagawa nila Di ba? Hindi nyo nga makontrol yung ginagawa ng mga Coast Guards niyo sa militia vessels ninyo Tapos sasabihin mo na dapat ang guidance lang ni Pangulong Bongbong Marcos ang dinggin ng mga opisyal. Ayun naman po ang ginagawa nila. That's what they are doing, stupid moron. Di ba? Mga kababayan, itong si Wang Zillian is again putting his foot into his mouth. He doesn't know what he's saying. Who are they to obey somebody else? Who is Teodoro Giboro? Who is AFP Chief Browner? Who is PCG Admiral Gaban? Who should they follow? Si Gaban? Si Bautista? No. If they will do that, then they will be kicked out. Tanga ka. No? Ito pa kasi ang pinatutungkulan niya si Secretary Gibo Teodoro. His pronouncement was made in the context of strong position always made by Defense Secretary Gibo Teodoro on the South China Sea. Yes, because he's our Defense Secretary. And he is being guided by no other than the Commander-in-Chief, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Oh, di po ba? Nako. Wag kang kupal, Wang Zillian. Ito, si kupal. No? Gusto nang ang palisin nila, ehersito yan 'Di ba? Kaso mabait nga lang ang Pangulo Sabi ng Pangulo, ano yan Bigay siya opinion niya 'Di po ba? Eto, punta naman tayo mga kababayan. Dito pa Sama na natin ito muna. Ito muna unahin natin since West Philippines na nauna Ayan po, latest na balita January 26 sa Inquirer. Expert, China has placed 50 ships ahead of Philippine mission. Bakit? Kasi nga 'di ba naantala yung Rory mission sa Ayungin. Ngayon ang ginawa ng China, nagpadala na po ng 50 barko na naman, no? Ito China has deployed at least 50 maritime militia ships at Panganiban yung Mischief Reef ahead of another mission to resupply Filipino troops on a deceased World War II era ship serving as the Philippine outpost at the nearby Ayungin Shoal. Magkatabi yata yan 'di ba? Ray Powell, ito yung nagdodokumento, who leads Project Musu at the Gordian Knot Center for National Security Innovation at Stanford University, told the Inquirer on Tuesday that 35 ships belonging to King Sanshu U-Fleet and 15 smaller ones were spotted at Panganiban. He said, there be more than I cannot see. Paano lang nakikita? Satellite, mga kababayan. Over the weekend, Powell said that a major rotation of maritime militia vessels was underway across the South China Sea. He said on Thursday that most of them were deployed to Panganiban in the West Philippine Sea, waters within the Philippines' 370-kilometer exclusive economic zone. They never really fish. Hindi po sila nangingisda dyan.
The King Sanxia U ships are China's professional militia vessels. Hindi po sila nangingisda. Nakatambay lang dun sila. They are identified as fishing ships, but they really never fish. They are essentially paramilitary vessels. Yan. These ships were mostly responsible for blocking Ayungin Shoal, and there are more than the usual number at Mischief Reef right now. Ayun po yung sabi ni Ray Powell. Para po naghahanda sila sa gagawing RORI mission natin dyan sa Ayungin. Talaga pong mga salaula, di ba nag-ayos na yan ha? Nagkausap nung January 17, de-escalation. Cooler muna, pero ano? Sabi ko sa inyo action speaks louder than words. Kita nyo na lang yan. Paano to, bakit binibigay na impormasyon sa atin yan ni Ray Powell? Kasi silang nandyan nag-study sa South China Sea, nakikita nilang through satellite. Oh, di ba? They really never fish. Yang mga Chinese militia vessels, they are paramilitary vessels. May mga sundalo siguro dyan. Kayo talaga, oh. Oh. Now, punta po tayo dito mga kababayan. Mamaya na yung picture. Sa dulo na yun. Okay? Ito po, sabi dito sa Politico. No, kasi nabatikos po ang Pangulo doon sa kanyang remarks. No, bakit daw nag-remark siya ng congratulations doon sa newly elected presidente ng Taiwan na si Li Changti ba yun? Nakalimutan ko na naman pangalan niya. No, nagalit sila kasi daw binabiolate ni Pangulong Bongbong Marcos yung One China policy. In-explain naman na sa kanila that the Philippines still adhere to the One China policy. O ito, inulit na naman ng Pangulo nung January 23rd. PH adherence to One China Sea, to One China Sea tuloy, to One China policy won't change. Oh, sabi ng Pangulo. The Philippines still strictly adheres to the One China policy, President Marcos said. Marcos said that congratulating Taiwan's new president, ayun pala, si Lai, hindi si Li, Lai Ching-te, on his election victory is not an endorsement of Taiwan's independence. Kasi nga po, makikitid ang utak ng mga inchik na tulad ng kanilang mga mata, makitid ang nakikita. Magsabi ka lang ng congratulations doon sa Taiwan, gusto mo nang magkaroon ng independence ang Taiwan, bobo! What a stupid thinkers, mga ill manners, no? Bawal ba yun? Yan, pinaliwanag ni Pangulo na ha. Di ba? The One China policy sees Taiwan as part of its territory. Quote, ako? Very simple lang naman ako dyan. Noong presidente ako, binati ako. So what do you do? Di ba? It's just common courtesy. Wala naman kasing courtesy. Yung mga tsekwa na yan kasi feeling nila, sila ang Diyos, sila ang hari dyan sa Southeast Asia o di kaya sa buong mundo. Kita nyo, listen to this. Mauning, Wang Wenbin, listen to this. It is just a common courtesy. Wang Zillian, do you know what is courtesy means? It is a common courtesy that you do the same to them. Tama lang. Diba? Ibalik mo yung ginawa sa'yo na kortesiya. Binati ka, nanalo siya, bibatiin mo rin. Wala namang malicious intent. Kaso malisyoso po kasi ang utak ng mga tsekwa Masyadong paranoid tulad ng utak ni Amy Marcos na paranoid at ni Tamil Mil. That's really where it came from. The One China policy remains in place. We have adhered to the One China policy strictly and consensuously since we adopted the One China policy. That has not changed. That will not change. Di ba? Kaya nakakahiya kayo Kayong mga tsekwa, no? Masyado kayong masyado kayong mga makikitid ang utak, no? Ngayon, ang sagot lang po dyan ng China, natutuwa naman sila. Buti naman, nahimas-masang kayo. Di ba? Mga gago kasi kayo You conclude earlier. Di ibig sabihin, hindi muna kayo ba't di nyo tinanong kaagad ang Pangulo namin?
O, di ba? Dapat, Wang Silien, dapat nakikinig kayo sa presidente ninyo. Eh hindi, buka kayo ng bibig, di kayo nagtatanong di ba? Now, mga kababayan, kay Pangulong Marcos pa rin po tayo. Punta naman tayo dito sa kanyang pagbisita sa ating neighboring country. Yung natatanaw na lang daw po dyan sa Palawan. O kayo mga taga Palawan. Si ating friend, sabi niya yan sa atin, natatanaw kong Vietnam dito Kung pwede na nga lang Hello Vietnam! Good morning Vietnam! Pupunta po ang ating Pangulo sa Vietnam ng January 29. Aalis po siya. Sabi dito, Marcos expected to discuss maritime issues with Vietnamese leaders. DFA Executive Secretary said. President Marcos and Vietnam leaders will be discussing maritime issues during the former state visit to Vietnam next week. Yan po ang sabi ng official sa DFA. Okay? From January 29 to 30, napakalapit lang po niyan. At a palace briefing, DFA Assistant Secretary Eileen Menjola Rau was asked about the maritime deal which will be signed by the two countries. If it's on the MOU, the Memorandum of Understanding between the Coast Guard, it's a single agreement on how both Coast Guards will cooperate with each other. Now, on maritime issues, there's a general topic on maritime discussion when the President met with the three Vietnamese leaders. Ayun. She said the DFA does not want to preempt the discussion between the Philippine President and the foreign leaders. Okay, di maganda naman po yan. No? Actually, mga kababayan, mukhang meron pa tayong yung deal sa mga bigas. I think na napag-usapan na yan kay DA Secretary Tio Laurel di ba? Ayan lang. Daming pag-uusapan sa Vietnam kasi at least yung Vietnam hindi tayo ginugulo sa West Philippine Sea. Sasabihin na, ang dami namang island na binil dyan ng Vietnam. As long as hindi sila makialam sa ating West Philippine Sea. Hindi nila aanuhin yung ating exclusive economic zone Yun ang binigay sa atin ng 26 Arbitral Ruling. Anong pakialam natin sa kanila? Hindi tulad ng China. Sino ba nandyan sa ating West Philippine Sea? Mga Chekwa. Aawayin mo ba yung hindi ka ginugulo? Hindi ka pinakikialaman? Aawayin mo? Ano ka? Intermedida. Instigador ka. Di po ba? Wag di tayo ganun. Okay? Next. Last one, mga kababayan. Dami, pero mabilis lang to. Anong sabi ni dito? Si Jinggoy, nakialam na po. Nababanas na rin si Jinggoy kasi naatake yung kanyang kapatid Di ba? Si JB, kapatid niya yan sa politiko. Government action needed. Fake news on West Philippine Sea can incite unpatriotic sentiments, disloyalty to country. Yes, tama. Agree po ako kay Senator Jinggoy kasi alam nyo, ang dami po dyan sa X, yung formerly known Twitter, ang dami pong mga kapwa Pilipino natin na they are depending, yung mga Chekwa dyan sa West Philippine Sea. Tama po yan, Senator Jinggoy. Payag po ako dyan. Senator Jinggoy Estrada has filed a resolution seeking a Senate inquiry on the propagation of misinformation on the West Philippine Sea. Yes! Sige, payag ako dyan. Estrada filed Senate Resolution number 910 that urged the Senate Committee on Public Information and Mass Media to look into the spread of false and unfounded narratives about the illegal activities and foreign encroachment within Philippine waters. Quote, it is important to determine and assess the reach and machineries behind the disinformation campaign. Siyempre, sino pa ba yan? Di ba? Binalita nga ng mga expert sa disinformation. China spent billions of dollars of disinformation campaign. So what do you think, Senator Jinggoy? This will help in formulating policies and strategies to address the matter, dismantle the network of fake news peddlers, and overcome its adverse effects. The lawmaker has recognized that the defense establishment is already monitoring and countering the false narratives perpetuated about the West Philippine Sea. Correct! Ang galing. However, he explained that the anti-fake news campaign requires a whole of government and a whole of nation approach involving citizen empowerment and education in order to become truly effective. Yan, ang galing po. O yan, nandyan na po yung mga iba niyang sinabi. Pero ang gusto niya, nagbigay po siya ng House Resolution 910, para po
imbestigahan itong spread ng fake news about West Philippine Sea. Correct. Jinggoy, tama. No? Ako, payag ako dyan. At sana ako ipatawag yung mga ipatawag yung mga gunggong na nagpapakalat, mga kababayan, no? Ito, yung sinasabi ko sa inyong larawan. Tingnan nyo yan. Kayo na po ang bahala dyan. No? Ano lang masasabi dyan ni Hitad kung may ganyan? Ang tanong ko dyan, ito po yung yung Basic Education Report 2024 ni DepEd Secretary Sara Tamilmil. Pero ano ginagawa ng inchik dyan? Katabi niya pa. Di ba? Kaya patuloy, gagamitin natin yung ginagamit nito. Di ba? Pero tayo, totoo, hindi tayo tulad nitong fake news. Ha? Kaya, tingnan nyo ha, mas malapit pa siya yung kanyang postura. Mas malapit pa siya sa Chinese ambassador kaysa kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa mga expert nito, hindi naman po ako expert na kung whatever, no? Yung titingin niyan, that yung alliance niya mas malapit sa China kaysa sa presidente ng bansang Pilipinas. Look. Oh, look at the arms! Kung ito lang yung gagamitin nating picture. Kasi may nakita rin naman akong picture nila ni Presidente. Ayan, tingnan nyo. Di ba? Ha? Pero, dito, patungkol sa West Philippine Sea, iuugnay natin sa West Philippine Sea, what does that picture tells you? If a picture paints 1,000 times, then why can I paint you? A picture works 1,000 words. Manuel, tama ba yun? Correct nyo nga ako. Tingnan nyo. I-relate natin sa West Philippine Sea. Bakit siya patuloy na tamilmil sa West Philippine Sea? You will be the judge based on that picture. Kasi yung isang picture na to, it's how about the relationship of BP and the President. Pero pagdating dito, i-relate nyo sa West Philippine Sea. Sabi siguro ni Wang Silian, oy, tayo ang dikit ha. You will be my eyes and ears in that, sa West Philippine Sea. Don't say anything against the West Philippine Sea, otherwise, we will cut off the supply of Chinese in the Davao City, okay? Binigyan ng kwento. Pero totoo naman, di ba? Wala siyang statement sa West Philippine Sea. Ano lang ang statement niya sa West Philippine Sea, mga kababayan? In seriousness. Ano? Gusto nyo malaman? Okay, sige. Ayan o. Panorin nyo. Pasok! Pong choyla, chiridikong koyla, buchikek, ek, bobo chichang, chidikong tong na, buchikek, ek, chidiwongwong choy, chodokongkong loy, chidang bobo chichang, chidikong tong na, chiding chong yakangkong wop, buchikek, ek. O, di ba? Seryoso! Bong chelak, akikilong kongkoy, abuchikek. Maraming salamat po, galing po yan kay Mami Peng, no? Pero tingnan nyo yung larawan. Ano ba yung kanta na yun? Picture paints 1,000 words. Tama ba yun? Kayo nga dyan. A picture, ano yan? Paints 1,000 words. So, ayan. Awit to, di ba? Yan. Papi. It's an adage pala to. It's an adage in multiple language, meaning that complex and sometimes multiple ideas. That can be conveyed by a single still image. Di ba? Look at this.
Di ba? Oh, di ba kayo nahihiya niyan? Oh, kayo naman eh. Oh. Sabi, uy, Ip! Yung kantang Ip ng Bread. Oh, magaling na umawit yung Bread. Gustong gusto ko yan. Oh, sabi niya, oh. If a picture paints 1,000 words, then why can't I paint you? The words will never show that you I come to know. If a pace could launch 1,000 ships, then where am I to go? Ip! Yung kanta. Di ba napaawit tayo bigla? Nako, marami nang magagalit sa akin. Lalo na si Miss Carcleya. Ayaw niya akong umawit. Kasi nga, alam niyo naman, wala tayong boses, sintonado. Mukhang naririndi yung kanyang tenga. Niya, bitit ka, umawit ka na naman. Ganon talaga. Oh, pero ayan, oh. Ayan, oh. Ayan. If, ha? Ipapatawad mo. Ipapatawad mo. Minahal kita agad. Kaso ang mahal niya no? Yung katabi niyang naka-Amerikana. O di ba? Inchik na nag-Amerikana. Tapos galit sa Amerikano. Kupal. Ay, ewan ko, tama na po. Yan na lang po, no, mga kababayan. No? At least may update tayo sa West Philippine Sea. Naghahanda po ang mga Chekwa sa pag-susupply na naman sa mission, no, sa gagawing supply mission ng ating bansa. Anticipating. No? Kasi naantala. Ngayon, 50 na daw po. 50 na. Hayop, no? O, tapos kayo po, ano pong masasabi nyo sa larawan na yan? Okay? Ip! By Bread. Okay? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.